Nag-umpisa pa lang ako din. Unang hearing nyo pa nga Ano? lang po, Sen. Unang hearing pa lang ako. Oho. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Ganyan yung mga yan. Wala naman kasi silang direksyon na magtanong eh. Nagtatanong lang sila sang-ayon dun sa kanilang nalalaman. Yan. Eh, hindi ko Opo. kayo papatulan. Mhm. May iksi ang mga kukotin nyo. Ha? May diferensya pa ang mga ulo nyo. Kaya hindi ko kayo papatusin. Oho. Kaya alam mo, hindi ako nagpapa-interview sa mga yan eh. What was the explanation, madam? Kasi pwedeng i-reverse ni chairman ito eh. Pwede niyang ibalik sa 1.2 billion eh. Mr. Chair and Senator Marcoleta, first of all, I think what has become abundantly clear to us in the department is that the power of the purse lies entirely with Congress, and therefore the exercise of their discretion is beyond our control. Bakit hindi nagamit ni Secretary para i-charm si Speaker Martin Romualdez? From 1 billion in 2018, 2019, pagkatapos pinakamataas nyo 2023, 1.2 billion. Pagkatapos biglang bumagsak sa 200 million, then 100 million in 2025. Paano kayo makakalaban nito, madam? Kasi parang sa digmaan lang ito eh. If you are not complete with ammunition, how do you think you are able to survive the battle we call tourism? We have nothing but a plastic bullet, Naku. Senator. That's not good enough, Madam Secretary. Pero, Mr. Chair, alam mo, napolitika lamang ito. Alam ko naman eh. Dahil sa... Dapat hindi pinipolitika ito eh. Anong problema eh? Kasi ako, na-feel ko mismo ang politika doon eh. Kahit wala kang kasalanan, pinagtatanggol mo lang ang tama. Katulad nyo, politika ang nangyari. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Andito na naman po tayo sa isa na namang reaksyon ng mga bago at mainit na kaganapan dito sa ating bansa mga kababayan. Senator Marcoleta, may pasaring dito kay Speaker Martin mga kababayan. Ito ay kaugnay po ng mga budget na tila di umano ay napupolitika. Matindi ito mga kababayan. At ito nga dumako na nga po tayo dito sa mga naging patutsada nitong si Senator Marcoleta dito kay Speaker Martin mga kababayan. Ano rin po natin? Thank you, Senator. We do have the statistics to compare the promotions budgets of our ASEAN neighbors, and I cede the floor to Yusek Verna Buensuceso to present the comparative numbers. Hindi, pakisabi nyo lang kung masyad tayong malayo. Malayong malayo po, Senator. Salamat po. Kasi from 1 billion in 2018, 2019, pagkatapos pinakamataas nyo 2023, 1.2 billion. Pagkatapos biglang bumagsak sa 200 million, then 100 million in 2025. Fortunately, sa NEP, nakikita namin parang itataas nila sa 450 something million. So, paano kayo makakalaban nito, madam? Kasi parang sa digmaan lang ito eh. If you are not complete with ammunition, how do you think you are able to survive the battle we call tourism? We have nothing but a plastic bullet, Naku. Senator, That's not good enough, Madam Secretary. which is why it is also of grave concern to us that Nagtataka lang kasi budget ako, has been reduced. kasi 2025, wala pa ba si former Congresswoman Migs sa'yo noong 2025? Wala pa, ano? Siya na ba noong 2025? Ngayon? Congresswoman Migs po, can I clarify po, sino po si Congresswoman Migs? Hindi. Kapagalan niya ba to? Kapatid. Kapatid. Indo. Ikaw ba yun? Sorry kasi parang kamukha mo siya. Kasi kasama ka, colleague ko siya. Medyo malabo ang mata ko, malayo pa siya. So kala ko kasi nandit siya, kasama niyo siya ngayon. Parang si ano to mga kababayan, kilala nyo ba yung nasa likod? Parang di ba si ano yan? Si Jet Li? I meant to ask you sana, you could have utilized her kung siya si Migs, no? To charm the Speaker of the House of Representatives. Kilala mo siya, ma'am, di ba?
Sen, Mr. Chair, yes. No, ako si Marga Nograles. I'm the Chief Operating Officer of the Tourism. Kayo po yung butihing wife ng aking kaibigan Caro Nograles. Kayo din po yung nagbigay sa akin ng magandang polo na dalawa. Yes, Sen. Pasensya na po, napagkamalan ko kayo po si Congresswoman Migs. Pero kahit na ganoon, kasi si Kong Carlo tsaka si Congresswoman Migs, magkakamag-anak naman kayo. Bakit hindi nagamit ni Secretary para i-charm si Speaker Martin Romualdez? Para sana itong hindi naman 100 million. Ang layo naman ito. It's less than 10% of your original appropriation para sa promotion. Promotion pa naman ito eh. Paano nyo namang ipopromote naman ang industry? Wala bang explanation from 1.2 billion, ganoon 200, pagkatapos 100 million? What was the explanation, madam? Kasi pwedeng i-reverse ni chairman ito eh. Pwede niyang ibalik sa 1.2 billion eh. Sir Chair, ano? As long as you are able to justify. Mr. Chair and Senator Marcoleta, first of all, I think what has become abundantly clear to us in the department is that the power of the purse lies entirely with Congress, and therefore the exercise of their discretion is beyond our control. Notwithstanding that, when I learned of the slashing of the budget, I did make my appeals and sought to have interventions and representations with the leadership in order to plead that the budget not be slashed in the manner that it was. But at the end of the day, we can only ask, and it is for them to deny. And clearly, exercising this power of the purse, the budget has fallen victim to that. I wish to clarify that it is also not Sorry a matter. to interfere. Doon po sa punto, no, I would just like to ask. The budget, yung pong pinapoint out ni Senator Marcoleta, 2025 secretaries, 100 million. That's But correct. the NEP of this was about 500 million. So it was That is slashed correct. after the sa GAA, it became 100 from a NEP of 500 million. That is correct, Mr. Okay. Chair. Please continue. Pero, Mr. Chair, alam mo, na-politika lamang ito. Alam ko naman eh, dahil sa... But the chief casualty is the Filipino people. If you are unable to promote the tourism sector, mawawalan po ang Pilipino. Dapat hindi pinipolitika ito eh. Anong problema eh? Kasi ako, na-feel ko mismo ang politika doon eh. Kahit wala kang kasalanan, pinagtatanggol mo lang ang tama. Katulad nyo, politika ang nangyari. How else will you be able to explain this? 100 million from 1.2 billion. Alam naman nila kung anong epekto nito eh. You will not be able to pursue anything good here. Promotion po ito eh. Nakikipaglaban po tayo. Ang gaganda po nung tourism packages ng ating, wag na tayong lumayo sa malalayo pa, like Dubai or what. Dito lang sa Malaysia, sa Thailand, sa Vietnam, kung wala po tayong sapat na perang gagamitin para lumaban tayo, you're merely spinning wheels. So, Mr. Chair, siguro nasa balikat mo ngayon na ibalik natin ito. Siguro. Kung gusto po ninyo. Salamat po, Mr. Chair. Meron po kung ako na lang ang Thank you, Senator Marcoleta. I guess you hit the nail right on the head. Mukhang yun na nga rin ng na-point out talaga natin sa umagang ito.
So again, for the record, Madam Secretary, yung budget of 2025 from 500 million, the NEP to slash to 100 million. I wanted to find out yung 2024 if it's the same. 500 also. And then it became it was slashed to 200 million. So now, yung NEP natin is about 500 million. We're still awaiting for the HGAB, no? After the budget deliberations. But at least now you will have, be rest assured that you will have allies here right now, no? Senator Marcoleta put it, the way we put it, na it's sad that politics has again, I'm hoping it's not, pero it seems like it, no? That it's not the legislators who are victims here. It's the Filipino people who will lose the opportunity. Tama. And I don't think we can really compete with 100 million compared to our ASEAN neighbors budget. Yung pong na-point out nyo, no? Talagang, as you mentioned, malayong-malayo. I was able to see it earlier, no? Can you flash it on the screen? Yan po. That's how much, if you could compare to our neighbors, yun po siguro, Malaysia na lang, Vietnam, ano pa ba iba? Thailand, and how far are we? Para so that the committee will just be on record. We will have an idea as to what kind of budget the Department of Tourism is working on right now. At mapapanood din natin dito mga kababayan kung paano sagutin ni Senator Marcoleta ang mga bumabati ko sa kanya kaugnay nga po ng ginagawa niyang hearing patungkol nga po sa mga anomalya sa flood control sa Blue Ribbon Committee mga kababayan. Dahil ang puna ng ilan tila bakit daw sa DPWH lang umano nakapokus itong si Senator Marcoleta. Hindi natin maintindihan itong mga todo po na dito kay Senator Marcoleta. Unang beses pa lang ng hearing kung ano-ano na agad ang mga sinasabi nila. Hindi naman pwedeng pagsabay-sabayin kaagad yun kasi syempre kailangan mo nang ilatag, ipaliwanag kung saan nag-umpisa para makarating ka dun sa kung sino man yung mastermind dun sa mga proyekto na napag-uusapan nga po sa ngayon. At hindi na nga nakapagpigil dito itong si Senator Marcoleta mga kababayan. Ito panoorin po natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Paki-like at paki-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. Oho. No, ngayon, dahil nga sa katakot-takot na katiwalian na corruption sa bansa natin, bakit hindi babagsak ang bansa mo? Oho. Corruption kaya Sen talaga ang dahilan kung bakit nagkaganon ang Isa. ating bansa natin. Isa sa pinakadahilan. Ganun po. Isipin mo, kapag ka kinurap mo ang pera ng bayan, dalawang bagay lang makikita mo riyan Oho. Natalo ang mamamayan kasi yung serbisyo na para sa kanila, lalong-lalo na yung nasa panig ng mahihirap, Opo, na ipagkait. nawawala lahat yon. Hindi na ibigay, na ipagkait po. Tama Pagkatapos yung pera kayo. Oho. na dapat gugulin nga para sa kanila, kinurakot pa't dinala sa bulsa nila. Oho. Paano mabubuhay? Paano nga asenso ang isang bansa? Makikita mo, maski sa corruption index, pinakamahirap na bansa, pinakamataas ang corruption. Parang may may direct correlation ang tawag nila dyan. Pagka pinlat mo yan, halimbawa, Magpapanag po pag pinlat mo yan, Oho. ang talagang makikita mo yung correlation. Ayun. Statistics, madali yan. Opo. Gagamit sila ng dependent variables at Oho. saka independent variable. Ang independent variable, halimbawa, flood control, sabi niya. Makikita. Oho. Talagang tatama, sasakto talaga. Babagsak ang bansa mo talaga. Nako. Pero siyempre, Sen, alam nyo, ngayon lang kasi napapanahon, napapatuon tayo ng pansin sa corruption ng flood control at saka yung mga DPWH official, pero sa kabuuan ng gobyerno natin hindi natin may pipikit ang ating mga mata. Meron din, iba pa, ng mga ahensya din ng gobyerno, Sen. Sa ngayon, ito yung mukha ng corruption. Opo. Nakasentro ngayon yung mukha ng corruption. Talagang litaw na litaw ang mukha. O yan, opo. Isip-isipin mo saan ka naman nakakitang akala mo sasabihin niyang ganyan river walling, sabi niya. No?
Oho. Nakalagay sa report nila, completed. Ha? Yan, nako. August. Oho. August 2. Okay, January 1, Nako. 2025. Complete documents. Opo. Oh. Isip-isip yun, nagkaroon ng program of work. Oh. May plano. Opo. Nag-bidding. Yan. Nako. Nag-award. Oho. Ha? Meron pang notice to proceed. Nako. Ha? Oh. Pagkatapos may report pa yung QUA, ha? Yung Oh. quality control ito. Mhm. Ha? Pagkatapos meron pang inspection. Yan. Oh. Pumirma pa yung Commission on Audit. Nako. Nako, naka 20% mobilization, etc. Pagkatapos nakolekta yung pera. Oho. Pagkatapos walang project. Nung hinahanap mo yung proyekto, na saan po Oo. dito? Pagkatapos ngayon, Oho. sino ba yung contractor nito? Oho. Hindi mo ba hanapin yun? Sino ba nagpanukala ba niyan? Oho. Bakit nagkaroon ba niyan? O, kukunin mo yung papel. Opo. Sino ba yung masugid na nagpanukala na kumuha kunwari ng pondo para maitayo yung multo na yan? Oho. Ha? Yun ang hindi O, na yan kailangan tuntunin mo. Sa dami ng mga yun. At ang masakit dyan, Sen, ito pa isang masakit, dugdagan ko na sakit niyang bagay na yan. Nung hindi nakita, ay parang wala akong nakita. Hindi, sige, nasusunod na taon, pondohan ulit natin panibago. Hmm. Kaya yung Ang tawag ghost na nun, restated funding. yun, hindi nga nakita nung una eh. Doblehin pa eh. Nakatatlong ulit na doble nga po, Sen eh. Di ho ba? Kasi nga, sabi nila, Hindi nakita eh. napalusutan natin ha. Ayun. Pulitin nga natin. Oho. Nako. Perfectin natin. Na-perfectin, di ba? Opo, oo. O, ayan. Hanggang sa lumitaw ngayon. Oh. Sino bang mag-aakala naman na yung Blue Ribbon Committee, ibibigay nila sa akin? Nako, oo. Oo. Ikaw ba, iniisip mo ba yung gano'n? Di ako ho, simula pa lamang, di pa simula ang election, Sen eh. Itinalaga ko na kayo dyan eh. Ay, hindi, wala kang naniniwala na mananalo ako. Hindi, nakita mo, Sila po yun. Sila po. nakita mo ba yung isang, Oho. anong tawag doon? Broadcaster ba yun na babae? Ay, oho. Oho. Nakakaawa yung broadcaster na yun eh. Oto, hanggang ngayon po, mukhang hindi pa niya matanggap sa kanyang sarili. At meron pa siyang kapares na kanyang pananaw din, Sen. Yung si Boy DVD, yung nakuna ng fake DVD niya sa may Congressional Avenue na hanggang ngayon, Hindi bakit ko- to? Sino ba yung boy DVD? Kilala ho nila yan. Ang pangalan nata, Liamas. Tanong mo nga kay Saito kung alam niya. Na, Ano, bakit? ano ba sabi? Ano Kasi sabi? sinasabi niya, bakit to parang selective kayo? Parang pinipili nyo lang? Bakit yun at yun lang daw atang na pagtutunan nyo ng pansin, Sen, ng Blue Ribbon Committee? Napanood mo? Sinabi niya? Eh parang yun po ang yun po ang lumalabas, Sen. Ako, iniwasan ko na manood doon sa mga yun kasi wala namang magandang sinasabi sa inyo yun eh. Bakit naman sinabing selective? Eh kasi nga ron daw po, parang ang dating doon sa kanyang sinasabi ay mga opisyalis lang daw po ng DPWH ang inyong tinitignan. Eh di parang yung broadcaster na babae. Ayun Yun, po. napanood ko yun eh. Kaya nga magkasintono sila, Sen eh. Okay, ha. Kaya kung magsalita pa naman yun akala mo tumatakbo, hindi mo maintindihan, hindi ba? Oho. Subukan mo tumatakbo ka, nagsasalita ka, humihingal ka. Ay, talaga, Yun, talaga. pagka yun nagtatanong, humihingal eh. Ano? Kakapusin ka ng hininga nun, Sen. Oh. Kapag ako'y nakikinig doon, ako ang napapagod eh. Nakikinig lang ako. Ay, bakit eh? Bakit ang DPWH lang? Oho. Mariosip ng mga tao ito, sabi ko. Nag-umpisa pa lang ako din. Unang hearing yung Ano? pangalan po, Sen eh. Unang hearing pa lang ako. Oho. Alam ba niya kung gaano kalawak? Alam ba niya kung gaano kalawak ang multong kinakaharap ng ating bansa? Oho. Ang problema sa ganyang mga tao, lalahatin ko na sila, mga ganyang Opo. uri ng tao. Oh, yung mga ganyang sariling kaisipan. Mapa-broadcaster ka, o kung ano man, basta ganyan kayong mag-isip. Pati vlogger, Sen, Oo, marami din ganyan. Pagka ganyan kayong mag-isip, talagang wala na akong magagawa sa inyo. Opo. Okay. Oh. Hindi naman kayo abogado kasi. Ang abogado kasi, bago magsalita, nag-iisip. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Ganyan yung mga yan. Meron po yung paglalarawan yan, Sen. Paano ka mag-iimbestiga nang hindi mo muna ilalatag? Kumbaga sa Laying korte, the predicate, sabi niya. sasabihin ng korte sa'yo, Oo. Counsel, you need to lay the predicate. Yan. Opo. Hindi pwedeng hindi ka mag-lay ng predicate. Siyempre. Itong sinasabi ni Senator Marcoleta, mga kababayan
Ito yung mga alam at kilala natin na ayaw din sa mga Duterte. Pare-pareho ang kanilang mga argumento. Ito yung pinapatungkulan dito ni Senator Marcoleta. Ilalatag mo muna. Mhm. Isa-isa mo ngayon. Ba't kaya? Saan ka Oho. naman nakakita mga ganyan na? Ang gusto ata sa unang araw pala, ipatawag yun na lahat ng mga... Wala naman kasi silang direksyon na magtanong eh. Nagtatanong lang sila sang-ayon dun sa kanilang nalalaman. Yan. Eh, hindi ko Opo. kayo papatulan. Mhm. May iksi ang mga kukotin nyo. May diferensya pa ang mga ulo nyo. Kaya hindi ko kayo papatusin. Oho. Kaya alam mo, hindi ako nagpapa-interview sa mga yan eh. Oho. Sabagay, yung babae na yun, ng broadcaster, hindi ako interviewin nun kahit anong mangyari. Ganun ho Sa ba? nervyos niya siguro. Yun ang tingin nyo, Sen. Oo. Oho. Kahit anong mangyari talagang hindi sila magtatangka na... Sinubukan ko nang sinubukan ko nang magparating sa kanya na Oho. pakisabi mo nga sa kanya ako na interviewin naman niya ako. Yan. Kasi ang nakausap ko, isa sa pinakamatalik niyang kaibigan. Okay. Oh. Matalik na kaibigan kasi yung sasabihin ko na ang totoo, sangayon Opo. dun sa kaibigan ko, tinulungan siya na yung anak niya ipagamot sa Taiwan. Oo, kasi okay. magkaibigan sila. Opo. Kaya sabi niya, peanut yan. Sabi niya, hindi pwedeng hindi niya ako Napagbigyan. mapagbigyan. Oho. No, saka, sige ka ako, sige. Baka Try mo, try. Try mo. Oo. Pangiti-ngiti ako eh. Oo. Ako pagdating sa akin, tama ka ko, ayaw niya. So, yan ang sinasabi ko sa'yo. Yun pala. Yang mga yan, may mga sakit. Aha. May mga sakit yan. Ano po sakit? Ang gusto lang nilang tanungin, yung gusto nilang tanungin. Ayun. Oh. Kaya paikot-ikot lang sila sa isang subject matter Opo. na akala nila nakagagawa sila ng mabuti sa bansa. Oho. Hindi sila makakapaglahad ng objective. Oho. Hindi kagaya natin. Kung ano yung tama, yung nagdi-discuss natin. Siyempre po naman. Diba? Opo. Wala tayong kikilingan. Oho. At yung taong bayan, taga-subaybay natin, magsasabing, tama, mali, di ba? Hindi kasi natin kinukupo yung kaalaman sa di ba? So, isip-isipin mong mulat-mula pa eh. Bakit nanalo yan? Nakakita ka ba naman ganyan? Oh. Broadcaster ba yun? Parang, anyway. Hindi kaya, kasi ganyan, sabi naman nung kausap, Oh. hindi nga eh. 2.8 million lang sila eh. Ganun. Bakit may pinipilit niya yung kanyang gustong mangyari? Oho. Para panatilihin niya sa kanyang sarili na siya ang tama, na sa kanyang panukat, hindi ako mananalo. Akalain mo magtiwala siya sa sarili niyang pag-iisip. Oho. So, tingnan mo nangyari ngayon. Yun na nga. Nagmukha siyang tanga ngayon, hindi ba? Totoo po. Oh, yeah. Oh. Ako, pwede ko na sabihin sa kanila ngayon lahat. Oho. Minsan kasi naman yung pagkakamali, madali naman tanggapin eh. At Ngayon, yung maluwag pa sa loob yun. mga ini-interview niya, ngayon, Oo. bahala sila. Magpa-interview kayo sa tanga. So, yeah. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Wala akong ospital dun eh. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po muna ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion at suggestion patungkol sa video na ito, ay i-comment nyo lang po sa baba. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.